So ganito po ang Yamaha Passion pag naka-power appliance method. Low and high, wala nang fluctuate sir, hindi na gumaganon yan. Naka-MDL pa, no? Stable, naka-hazard, stock valve, busina. Tuturo ko sa inyo ngayon paano mag-power appliance method ng Yamaha Passion. Paano nga ba mag-power appliance method ng mga Yamaha Passion? So una sa lahat, siyempre shoutout ko muna yung customer natin galing pang Makati. Shoutout Sir Eman. So ito is fresh. At pag ganitong fresh po ang ipinawawiring sa akin, tapos nakadalawa, tatlo na akong gawa kagaya nito, saka ko po ginagawa ng vlog. So ganito po, no, sisimulan natin. So tinrace ko na to, tinroubleshoot ko na to yung harness buo hanggang harap hanggang likod, ACC line, negative, functions, etc. So sa power appliance, siyempre alam naman na po natin na lagi kong sinasabi at paulit-ulit yung vlog, magtatanong po sa akin kung paano ba to, paano yung ganyan sa kanilang motor. Mga kabekis, ilang ulit ko lang sinabi na ang power appliance method po ay iisa lang ang procedure. Kailangan mo lang makuha yung park light, tail light or plate light, yung existing, headlight low beam, headlight high beam. Ito, charger nito, isasama ko. Ganun lang po ang paraan nun. Then, magdadagdag ka ng additional accessories or load gaya ng MDL. Sa common po na switch na ginamit nyo, kung halo switch ba yan, 2, 3 o 5, lahat po yon papasok po sa power up relay 87. Ano bang pangunahing gamit natin ulit? Alam nyo na yan, paulit-ulit. Sir, pwede ba itong gantong relay? Sir, pwede ba yung ganyang relay? Pwede ba yung ganito? Hindi. Ito lang ang ginagamit ko. Kung gusto nyo makuha yung tama, mga kabekis, huwag nyo nang tanungin. Sundin nyo kung ano yung nasa video. Huwag nyo nang baguhin. Kasi lahat po yan, mga gusto nyong sinasuggest nyo kung pwede ba to, pwede ba yan, nagawa ko na po. Kaya nga itong binigay ko sa inyo is perfect method. Bosch relay 30 amp. Wala nang iba. Walang 100 amp. Walang kung ano-anong amp. Walang ibang klaseng relay. Ito lang po. Sa Shopee ko, meron niya. Gusto nyo makasiguro. Original. Ceramic socket po. Meron pong socket na nako. Local, ceramic daw. Saka fuse holder na may fuse na 15 amp. Yun lang po, no? So, simulan natin. Ganito yan. Dito nyo lang po bubuksan. Meron po diyang connector. Ayan, no? Okay? May mga marking na ako kasi tinroubleshoot ko na para sa inyo. Pero pag naggawa po kayo ng ganito, kailangan nyo pa rin mag-troubleshoot kasi hahanapin nyo papunta sa likod. Una po pala sa lahat, isa-shoutout ko muna yung mga, sigurado may magko-comment na tatanga-tanga dyan eh. Ay, sinira yung harness. Tingnan nyo to ha. Binuksan ko lahat yung harness ha. Tingnan nyo na ibalik ko na. Mas maayos pa. Mas maayos pa, mas secured pa, mas marami pa yung tape kaysa doon sa build talaga nito na konting ganun mo lang, lalabas na yung laman loob. Okay? Pag sinabi yung sinira yung harness, yun po yung pinagagawa nyo. Nilolobat nyo yung motor, kinukurap nyo yung motor, yun ang sinira. Ulit po sa mga tanga. Hindi mo sinira ang harness. Binalatan ko yan, yung lagayan, pero ibabalik mo ulit ng tama. Malinaw. So, ito na. Pag binuksan nyo yun dyan, meron kayong makikitang 4 na, ayan, terminal yan na magkakasama yan, no? Parang junction. 4 yan, no? Sa baba na to, 2 yung wire na yan. Yung isa po yan galing direct ACC line or sa ignition line. Itong isa pong ito po yung tumakbo, papunta po sa likod. Dito sa tail light. Hindi po brake light ha, tail light. Hindi po kasama yung brake light. So ayun na, nakuha ko na isa. Tapos, itong 2 pataas po, ang pinuntahan yan is para sa busina at para sa left switch. Ano yung sa left switch? Yun yung para sa high beam. So hahatakin nyo lang naman yan. Ito, nagbalat din ako rito. Pag hinatak ko itong isa, ang gagalaw is itong sa busina. Ayan o. Sa busina yan. Umakyat kasi ang busina, bumaba, pumunta rito. Okay. So hindi natin gagalawin yan. Tapos itong isa, pag hinatak mo to, ang gagalaw naman, ito, ayan o. Yan, yung papunta sa left switch. Nagkaroon ulit ng junction or terminal na magkasama. Ayan o. Yung isa po niyan, okay, galing sa baba, di ba? Yung ginatak ko. Itong isa po niyan, papunta po ng speedometer. Supply po nito para magta-power. Kasi kung puputulin ko yan, may power nga ang motor pero walang display ang panel. Kasi putol to. Siya ang ACC para mag-supply ng power sa display ng gauge mo.
Okay. So, paano ang gagawin natin? Kasi nga naman, itong panel, hindi ko po sinasama yan sa power appliance. Hayaan mo nang dun na siya mag-stick sa dating linya niya. So, ang gagawin natin dito, since itong isa is galing nga sa likod, kailangan ipasok sa power up. Ito pong isa is yung ACC. Ang gagawin nyo po, puputulin natin yung galing sa likod na linya papuntang plate light or tail light. Yan. May iwan po yung light, ignition line. May iwan po yan nakakonect. Tapos, baba nyo to. Puputulin nyo naman po yung papuntang left switch. Dalawa yan, no? Yung isa sa busina, yung isa sa left switch. Ayan, gumalaw. So, ito yung gumalaw. Puputulin mo yan. Okay. So, ang naiwan po kayo niyan sa dalawang yan, itong main ng ACC line on ignition line at yung papuntang busina. So, kapuputol niyan, akit kayo rito. Ito nga kasama nito, mawala na ng supply, hindi ko nga sinasama sa power up yan. Ito papuntang gauge to. Wala nang iba, dalawa lang yan. Putulin mo papuntang gauge. Yan. Pares lang po yan ang passion, no? Ang wiring orientation nila. Yung naputol na, i-connect mo ngayon siya sa brown nitong linya ng busina. Ililipat mo siya dyan. Maliwanag. Nandito yan kanina. Tinutol ko, dalawa lang naman yan. Isa papuntang left switch, yung isa papuntang gauge, display, or kung ano pa yung function na susupply niya dyan. Pag naputol nyo, ibaba nyo, isama nyo rito sa top nyo dyan, sa linya ng brown para sa busina. So, ibig sabihin, may supply pa rin siya. Kasi dito nga yan, sama-sama, pinag-iwalay lang natin. Hinangin nyo intact, secured. Okay. So, meron pong dalawang linya rito para sa ilaw naman natin. Ito yung park light niya, yung ring, yung bilog, at saka yung pinaka low beam. Ang sa park light po niya is yung kulay solid brown lang. Ayan, o. Ayan. Itong brown na yan, pag hinatak ko, gagalaw. Ayan. Ayun, gumalaw. Ito yan. Ang gagawin ko dyan, puputulin ko na rin. Para sa park light yan, ha. Yung kaputol, leave behind na lang doon, no? I-tape na lang yan. Mamaya, i-tape natin yan. So, meron tayong sa park light. Para sa, dito sa headlight yan, ha. Ngayon, paano yung low beam? Kasi yung high beam nakahiwalay po, andito. Ito na nga yun. Ang pinutol ko dyan. Dito na rin yan. So, dito naman yung pinaka-headlight naman niya, low beam, is yung ito. Brown na merong red. Talasan nyo lang yung mata nyo, no? Pag hinata ko yan, gagalaw yan, ayun. Andito siya. At yung linya na yan, mga kabek, is pumunta pa yan doon. Yan. Hanggang dito. Hanggang dyan. Umakyat pa dito. Andito. Yan. Andito yan. Nagtap pa yan doon. Tapos ang kadugtungan niya, tatlong wire din, galing din pong ACC line or ignition line. So, ang layo ng tinakbuhan. Hindi na tayo patakbo ron. Ang gagawin na natin dyan, dito. Ito siya. Puputulin mo na rin siya dyan. Hey, puro putol daw. Huwag kayo mag-power appliance at huwag kayo mag-wiring kung di nyo kaya itong ginagawa ko. So, putol to. Ayan. So, naputol na rito ngayon. Siyempre, wala nang supply ngayon dyan. Yung para sa high beam, para sa low beam, para sa park light sa harap nito, yung ring. Dito na lahat yon. Okay? Anong gagawin natin sa mga pinagputol-putol na yon? Pagsasamahin natin ngayon. So, ito, yung kaninang naiwan, ibalik nyo na yan. Wala na tayong gagawin dyan. Kasi may supply na ngayon yan, yung busina. Para sa busina na lang ang trabaho niyan. At para sa gauge. Nung di ko pa ginagalaw yan, ang sinuplayan yan is yung pati yung headlight kasama na high beam. So ngayon, pag binalik mo to, ang trabaho lang yan is yung naiwan sa busina at sa display gauge. Dahil nga itatap natin to dyan. Yung kakalimutan, no? Ngayon, itong mga putol-putol, magsasama ngayon yan. So bilang natin kung tama tayo, no? Gamit din kayo ng arithmetic, mathematics. So ito yung sa low beam, ito yung sa arc light, sa ring, ito yung sa papuntang high beam supply. Then itong isa, ito yung papunta sa plate light, tail light. Sama-sama yan. Ngayon, nandito po yung linya ng para sa charger. May charger to, sir, di ba? Isasama natin sa power up. Para masulit po natin yung power up lines, kasama na rin siya doon. Ayan, yung brown na yan. Detration naman yan. Ayan, oh. Ito yung sa saksakan ng charger. Putulin nyo na rin siya doon. Atakin nyo muna kung mahatak pa. Ayan.
Pagputol niyan, yung pinutol na yon, i-tape nyo na rin, ibaon nyo na. Ito ngayon, isasama yun sa mga puputol-putol natin na ito na sama-sama. Okay? So once na napagsama-sama nyo na yan, kabekis, maglagay pa kayo isang linya, papunta naman po yan ngayon sa 87 ng relay natin. Yung nasa gitna, sa power up relay. Ganun lang po kadali. Tapos, siyempre may MDL to, dito ko ilalagay yung switch. Yung isang 87 naman nun, aakit ako ng isa, papupuntahin ko po yon para sa common nung 3-way switch na ilalagay natin. Ganun lang po, tapos na po. Ganun ang power up place method ng Yamaha Pasio. So, iwa-wirings ko muna to, ipapakita ko sa inyo yung paano ko siya ipagko-connect, no mga kabekis? Ito po yung kabuuan ng wirings na. Ito na yung power up lines natin, power up relay. Mababayan dyan. Papunta ng battery, ito, positive, negative, additional. May fuse pa yan. Okay. MDL, dito yung switch. Ito yung bala sa loob, pababa. Yan, para makita nyo paano mag-wirings na maayos, naka-organize. So ito, yung linya nito ng park light saka para sa low beam, nasa power up. Yung supply para sa high beam, nasa power up. Yung cellphone charger niya na built-in, sumama sa power up. Yung plate light or tail light, nasa power up. Sama-sama yon, pupunta ngayon ng 87 ng relay. At hiwalay po yung 87 pang isa para po sa MDL naman yon. Hindi nagkasama, no? So ayan, no? Pumunta dyan sa baba. Makyat na rito. Grounding, additional, andyan. Tapos sa relay. Tapos dyan. Connected na lahat dyan. Ito puntang battery to negative na to. Pero bago pumunta ng battery yan mga kabekis, magdadagdag pa ako ng isang wire dyan. Pupunta muna yan ng dito. Sa ignition coil. Dito. May grounding dyan. Kasi mapapansin nyo ang Pasio, ang pinaka body grounding niya is wala. Ito lang. Okay? All the rest, sa loob na ng harness, puro negative. So kaya nagka-additional tayo. Nagtap akong body ground dyan, diretso battery, pero sasama pa rin niya papunta rito. Ito, itong nilagay ko. Magtatap ako dyan. Bago din sa battery. Okay? Balance. Stable current flow. Pinalakas mo yung positive na linya na kinabit ko. Siyempre, pati negative, kailangan palalakasin nyo rin. Balance yan. So, ganun lang po ang power up lines ni Yamaha Pasio, mga kabekis, no? Pag sara nito, testingin natin lahat.